Hello mga ka-Loves Me channel. Ayan. For today's video guys, gagawa tayo ng mamon. Ayan. At ito nga ang ating gagamitin sa paghuhulma. Meron tayong butter, cheese. Ayan, cheese po yan. And meron din tayong vanilla powder kasi wala tayong vanilla na syrup. So, it's okay na rin kung ano merong vanilla sa inyong bahay. And gagamit tayo ng all-purpose cream and icing sugar. Ayan. And yung ating dates na durog na. Ayan, dates na yun ay durog na, nabibili yan. Or kung wala naman kayong ganyan, pwede rin naman yung dates sa bahay na may buto. Tanggalin nyo ng buto at gilingin nyo na lang kung meron kayong gilingan. Or durugin nyo na lang ng tinidor. Pwede rin. So, pasok ang aking intro. Hello, beautiful people in the world! Welcome to my channel! It's about food like baking, cooking recipe, live streaming, jamming with friends, and fun games, etc. Please like, share, and subscribe Loves Me channel. So, ano pang hinihintay natin? Umpisahan na natin. Una natin ilalagay ang ating unsalted butter. So, ayan, open natin lahat yung ating unsalted butter. So, ang gagawin kong maamol ngayon ay bali, dalawang set. Kumbaga, kung isa lang yung gagawin ko dapat, ang gagamitin ko lang sana na butter ay 2.5. So, dahil dalawa yung gagawin ko, ay gagamit tayo ng 5 na butter. So, ayan, inilalagay na natin ang ating butter. Huwag kayong mainit guys, mabilis lang yan. Ayan, panoorin nyo lang yung aking video. And syempre, para malaman nyo kung paano ko ba talaga ito ginagawa. At huwag po tayong mainit. So, habang pinapanood nyo ang aking video, baka naman hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko. Pakiclick naman dyan ang ating subscribe at ang ating bell button on. So, subscribe my channel and keep watching Loves Me channel. Enjoy po! So, ayan na nga. Hindi pa rin ako natatapos na maglagay ng butter sa ating lalagyanan. So, huwag po kayong mainip. Habaan niyo po ang inyong pasensya. Ganyan po talaga ang baking. Marami po talagang repetitos. Maraming kailangan gawin. So, enjoy lang po natin ang ating panunood para mas maintindihan po natin yung gagawin ko. Kung paano ko nga ba ito ginagawa. Ayan. Pasasaamat matatapos din ng video ito. Tiis-tiis lang. Parang tiis-tiis sa mga atin yung ex. Pero ngayon natuto na kayo. Hindi na kayo nagtiis. May ganon. So, ayun na nga. Ang tagal-tagal naman matapos talaga. Kahit ako yata ay naiinip na. Ano ba naman? Bilis-bilisan mo naman dyan. Ayun. At last na yata ang ating butter na ilalagay. Sa wakas. Nailagay na lahat ng butter. So, ano kaya ang susunod? So, tayin lang natin. Tingnan natin kung ano nga ba. Ayun. Kailangan pala natin siyang ilagay sa microwave. So, yan. Huwag po nating tatagalan ang paglalagay sa microwave dahil hindi siya kailangan na tunaw. Siguro 10 seconds lang yan. Basta palambutin lang. Basta lumambot lang siya. Ayan. Okay na yan. And then, set aside natin. And, yun. Nilagay na pala sa ating mixing bowl. Ayan. Ang susunod nating ilalagay dyan, guys, ay yung ating jubon curry or cheese. Ayan, cheese po ang tawag dyan sa
inilalabas ko na yan. Ayan. Square po siya. So, gagamit tayo ng 8. So, 8 po siya kasi sa bawat isa na gagawin mo, dapat ay gumamit ka ng 4. So, dahil 2 ang aking gagawin, so, gagamit po tayo ng 8 jubon carry. So, ayan, nabilang ko na po, 8. And, siyempre, i-open natin yan para ilalagay natin yan sa kasama ng ating butter. Ayan. So, konting pasensya lang, guys. Tiis-tiis lang muna. Ganyan talaga. Kahit ako man naiinip din kapag ako nagagawa minsan. Pero minsan kapag gusto mo yung ginagawa mo, nag-i-enjoy ka. Ayan. So pag na-open na natin yan lahat, ilalagay natin yan doon sa lalagyanan ng ating mixing bowl para ma-mix natin kasama ng ating butter. So mahirap po kasing buksan yung ating jubon carry. So, kailangan talaga natin ng mahabang pasensya, gaya ng inyong pagpapasensya ngayon sa panonood ng aking video. Ayan nga, at meron na lang isang natitira. Ay nako, napakabagal naman talaga nito ni Loves Me Channel. Dapat kasi binuksan mo na yan eh. Kinausap yung sarili. So, at ayan na nga, nabuksan na lahat. So, ilalagay na natin yan lahat dito sa ating mixing bowl. Ayun. 8 po yan. Tandaan nyo, 2 set po ang aking gagawin. Kaya po, 8 na jubon carry or cheese ang ating ilalagay sa ating mixture. So, ayan. Malapit na malapit na. Huwag po kayong mainip. Huwag po kayong mainip. And now, ine-next natin ang ating icing sugar. So, ang ating icing sugar ay maglalagay lang tayo ng 4 sa kada isa. So, meron din tayong 8 na tablespoon na icing sugar. So, ayan. Yan, nakakailan na ba? Binilang nyo ba kung ilan? Yan, dapat binibilang nyo para alam nyo kung ilan ba talaga yung nilagay ko. At sakto po talaga ang measurement na ilagay ko dito. Hindi po yan kasinungalingan. Kung ano po yung nilagay ko dyan, yun po talaga ang kalalabasan ng ating maamol. So, keep watching lang po para talagang makita nyo kung paano talaga ako gumawa ng maamol. At marami pong nagtatanong nito sa akin, guys, kung paano ko ito ginagawa. So, kung isa ka sa nanonood ngayon ng aking video, ay napaka-swerte mo na rin. Siyempre, libre na to na tutorial at recipe po talaga po. Ayan po talaga yung aking recipe. At actual po talaga na ginagawa ko itong video na to. Talagang ginawa ko po itong video na to, guys, para po makita ninyo kung paano ko ba talaga ginagawa ang paggawa ng maamol. So, ayan. Nailagay na rin po ang vanilla, sugar, butter, at ang ating cheese. So, i-mix naman natin siya sa ating mixer. So, ayan. Muna dahan-dahan lang muna hanggang sa mag-combine yung ating mga mixture na pinagsama-sama. So, ayan. Pag nakita nyo na okay na siya, nag-mix na yung ating mga ingredients na yan, saka tayo mag-add ng all-purpose flour. So, ang paglagay po ng all-purpose flour, guys, ay hindi po biglaan. So, maglagay po tayo ng all-purpose flour ay pakunti-kunti lang para po matansya po natin kung okay na po ba yung lambot ng ating magiging dough. So, ayan. Ang gagawin po natin yan ay maglalagay po tayo ng all-purpose flour. Ayan o. Mix na siya. So, kailangan na natin lagay yung ating all-purpose flour. So, hintay lang tayo. Makikita nyo kung anong itsura bago natin ilagay ang ating all-purpose flour.
mix na talaga siya. Halong-halo. Ayun. So, kitang-kita nyo naman kung ano naging itsura. At yan na nga, inilagay na ang ating first cup, second cup, ayan, second cup lang muna, and then i-mix natin yan at paikutin ng dahan-dahan ang ating mixer. Huwag po nating bilisan agad dahil yung ating pong all-purpose flour ay magliliparan sa ating mukha dahil nakatutok tayo dyan sa ating mixer. So, ayan, pag nakita nyo na nag-combine na, mag-a-add na naman kayo ng another cup ng all-purpose flour. Ayan po, pang tatlo na po yan. Ayan. 3 cups na po. 3 cups of all-purpose flour na po ang ating nailagay. So, keep watching lang guys. Sa habaan ng pasensya. Ganyan po talaga mag-bake. Kailangan po ay yung timpla natin ay sakto. Kasi po ay hindi po magiging maganda ang resulta ng ating i-bake. Hindi po sakto. Ayan, pang-apat na po yan na cups ng all-purpose flour ang ating nilagay. At nakikita nyo na po medyo ayan, pang-lima na. Ayan, nakakalima na tayo ng all-purpose flour. 5 cups na po ng all-purpose flour. At mukhang okay na siya guys. Pero kung malambot pa po yan, kailangan nyo po pong dagdagan ng all-purpose flour. So, I think kailangan pa niyang dagdagan kung malambot pa rin. Kasi pag sobrang lambot, baka hindi naman siya mabuo. So, ayan, 5 cup ang nailagay natin. At mukhang saktong-sakto na siya guys. At maganda ang kanyang kinalabasan. So, ayan. Tatakpan muna natin siya guys kasi meron po tayong gagawin. So, ngayon, dahil tapos na yung ating dough, set aside muna natin yan at gagawain naman natin ang ating dates. Ayan, nakita nyo yan, yung tirang butter. Ayan, isasalin natin dyan yung ating dates na napakalagkit guys. Malagkit po yung dates na yan. Ayan. Siyempre, yung dates po natin, matamis po yan, natural sweets po yan from the tree. Yan pong dates ay napaka-sustansya po guys. Napakataas po ng kanyang fiber. Napakaganda po niyan lalo na sa mga constipated. So maganda po yan. So ayan, open na ang ating dates. Ayan. Mahirap pong buksan kasi dikit na dikit po siya sa plastic. Saka medyo natagalan na rin po yan kasi hindi na po yan bago. Yan po ay tira ng mga nakaraan na gumawa ako ng maamon. So, medyo dikit na siya talaga dun sa pinakang cellophane niya. Kaya nga tayo maglalagay ng konting butter para naman hindi dumikit ito sa ating kamay habang bibilugin natin mamaya. So, yan, bibilugin po natin yan ng maliliit lang, sakto na para ipalaman natin sa loob ng ating dough na ginawa kanina. So, yan. Malapit na. At yan na nga, lalagay na natin. Ayan, bibilugin na pala natin yung ating dates. Ayan, binibilog ko na. So, ganyan lang siya. Bibilugin mo at iipunin mo, padamihin mo hanggang sa makagawa ka ng marami. Kasi kailangan mo yan ng marami dahil ipapalaman mo yan doon sa loob ng ating dough na ginawa kanina. So, ayan. Keep watching lang guys. Keep watching. Huwag kayong mainip. Lagi kong sinasabi sa inyo na ganun talaga. Kailangan natin maging matyaga. At tingnan natin mabuti kung ano nga ba yun.
maging ganun din po ang resulta na gagawin ninyo kapag po kayo na yung gagawa ng inyong maamol. So ayan, dahil para hindi kayo mainip, papakita ko na sa inyo kung paano inilalagay ito sa loob ng dough. So ayan, nakita nyo yung bilog. Ayan, dito na. Kumbaga ipapasok lang natin siya sa loob at bibilugin natin uli siya. At ngayon ay nasa loob na yung ating dates. So kita nyo naman, nasa loob na. Ngayon meron tayong hulmahan yan. Maraming klase ng hulmahan, guys. So ito yung napili ko, pero mamaya meron pa tayong isang hulmahan na gagamitin. So wag natin masyadong idiin pag ilalagay natin siya kasi didikit siya, hindi mo siya matatanggal. Itataktak mo pa siya ng todong-todo. So wag po nating diinan pag tayo ay maghuhulma na. So dahan-dahan lang. Pero meron din tayong technique dyan. Pwede natin siyang lagyan ng cling film para hihilahin na lang natin. So ayan guys, nakagawa ako ng marami. Marami na yung nagawa ko. So gagamit tayo ngayon ng ibang hulmahan para mas madali. Kasi meron tayong hulmahan na mas maganda yung kanyang design at madali siyang gamitin ng panghulma at hindi tayo magtatagal sa paggawa ng mga design ng ating maamol. So magandang maganda yung design niya, pwede nyo pangbenta, hindi kayong magpa-order. Alam niyo ba, pwede nyo itong gawing business, itong video na to. Pag napanood nyo, talagang matutuwa kayo dahil makikita nyo na napakaganda ng itsura ng ating maamol. Ayan, maganda yung design niya. So, ayan. Ayan yung isang design na aking ginawa, pero mas maganda yung isang gagamitin natin mamaya. So, ayan. Malambot yan guys, syempre, kasi butter yan butter. So, ayun ang aking mga nagawa. Ayan, wait lang natin guys yung susunod nating design para sa wow. So, ayan. Ayun ang gagamitin nating design, flower. So, madali lang yan gamitin guys. Napakadali lang yan gamitin. Ayan, pwede nyong palitan ng design kung anong gusto nyo. And then, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ba yan gumagana. Ayan, push. Ayan, ipinupush lang siya sa ating mga bilog-bilog at ayan na ang ating mga design. Super easy lang, di ba? Wow! Ayan, nakakabili po niyan dito sa Saudi sa 5 riyal at nakabili niya ako niyan para sa aking magagamit pag ako umuwi na sa Pilipinas. So, nag-iipon din ako ng para sa aking sarili. Hindi man agad-agad, pero at least pakonti-konti. So, ayan, napakaganda. Nakita niyo naman, guys. Ayan, keep watching, guys, and enjoy lang po sa aking video.
Thank you.